Hi guys, sa good side naman tayo ng Infinix 030. Ito naman yung good side niya. Sa camera, okay, maganda. Maganda pang selfies, maganda sa videos. Tapos yung RAM niya, mataas. Kaya madami kang ma-download. Madami kang may save. Tapos yung battery niya, mataas din. Mabilis din siyang fast, din siya, mabilis siyang i-charge. 20 minutes puno na siya. Madali siyang mag-lowbat kapag panay games. Pero mabilis din siya mag-charge. Ano pa? Okay yung mga apps niya. Madali siyang gamitin. Maganda din naman siya. Tapos, ano pa? Ano pa bang masasabi ko na good nito? Ayun. Ayun lang yung masasabi ko sa cellphone ko na to. Mas madami namang good. May bad lang talaga. Na wala talagang cellphone na wala talagang cellphone na perfect eh. Parang tao. Walang perfect. Nobody's perfect. Ayun. Sa inyo yun. Kung nakikitan kayo, gusto nyo yung cellphone na Infinix. Ang binili ko, kulay gold. Pang babae talaga. Lakas siyang makasosyal. Basta maganda siya. Maganda yung niya. Maganda yung tsura niya. Maganda. Sakto lang yung bigat niya tsaka yung laki. Pang babae talaga. Pero pagdating sa games, hindi ko talaga siya mare-recommend na maganda siya sa games. Maganda yung mga kulay. Maganda yung kulay pag naglaro. Kaya nga lang, meron talagang disadvantage. Ayun, ito yung pangalawang review ko about my cellphone Infinix 030. Yun lang yung masasabi ko na maganda sa cellphone. Nauna ko na i-upload yung disadvantage. Ito naman yung advantage ng cellphone na yun. Kung ako sa inyo, wag nyo na lang download. Kung bibili kayo nitong Infinix 030, wag nyo na lang downloadan ng ML tsaka COD. Kasi magkakaroon talaga yan ng ilaw sa gilid. Parang backlight. Kulay green. Tapos, mamaya niyan, lalabas yung kulay pink na stripe. Lumalabas ng tatago yan. Ano nangyayari sa cellphone ko. That's all.